Marami sa atin ang nalilito kung ano ba ang pinagkaiba ng tantrum sa meltdown. Kaya samahan niyo ako sa video na ito para mabigyan na natin ng linaw ang pagkakaiba o pagkakapareha ng dalawa. Ang pagwawala ng inyong anak ay maaaring tantrum o meltdown kung tawagin. Pero may pagkakapareho ng dalawa. Una ay ang matinding pag-iyak o pagwawala ng isang toddler. Ito at dahil hindi niya kayang ma-express ng mabuti ang kanyang nararamdaman sa magulang o sa tagapag-alaga. Pangalawa, susubukan ng tantrum and meltdown ang pasensya ng isang magulang. So ano nga ba talaga ang tantrum? Ano ibig sabihin nito? So ang tantrum ay tactic to try and see if that will work to get what he or she wants, no? Taktika ng bata to kung ay epekto ang pag-iyak para makuha ang kanyang gusto. Style lang yan, ika nga sa mga bata. Ang pagtatantrum ay ang paraan ng isang bata na ipahayag ang kanyang galit dahil hindi nasusunod ang gusto at sinusubukan niya kung hanggang saan ang pasensya ng kanyang magulang. Pwedeng sabihin na natin mababaw lang ang dahilan nito. Halimbawa, pwedeng sabihin na kagaya ng hindi niya nakuha yung gustong kulay, no, ng isang laruan. So, hindi pinayagang magtagal sa paglalaro sa isang playground. Or kaya dahil hindi nakuha ang gustong laruan o pagkain. So, ito'y isang manipulation tactic ng mga toddler na nakikita na ang kanilang pag-iyak ay paraan para makuha ang gusto. So, pwedeng idaan ng bata ang pagka-tantrum, no? Makikita niyo yan, observe nyo sa pagsigaw, pag-iyak, o pagpigil sa kanyang paghinga. Pero may control siya sa kanyang inaasal. At pwede niya itong itigil o ipagpatuloy, depende kung paano mag-react ang mga tao sa kanyang paligid. Ititigil niya ito, no? Ititigil ng isang bata kapag napansin niyang nakukuha na niya yung gusto niya. O kaya ay napansin, no? Napansin niyang hindi siya pagbibigyan sa kanyang gusto. So, yun ang mga makikita natin tactics. So, naniniwalang ilang eksperto na ang hindi pagpansin sa batang nagtatantrum ang pinakamabisang paraan para tumigil ito. Pero alam na natin hindi ito epektibo sa lahat ng pagkakataon, hindi ba? Kasi ang importanteng tandaan kapag nagtatantrum ang bata ay safe siya at hindi nalalagay sa panganib. Pati na rin ang mga taong nasa paligid niya. So, yan ang ibig sabihin ng tantrums. Now, let's go sa meltdown. Meltdown is the child has pretty much lost all control at this point and doesn't even know what they want or don't want anymore. And he or she is not doing this behavior in any strategic sort of way. Nawala na ng kontrol ang bata at hindi na niya alam ang gusto niya o yung hindi niya gusto. At hindi niya ito ginagawa para makuha ang gusto. Yan ang meltdown. So ang meltdown ay resulta ng pagkakaroon ng matinding nararamdaman ng bata dahil sa impormasyon, emosyon, o sensory overload na tinatawag, gaya ng mga batang may autism. Kadalasan, dahil ito sa intense frustration na sanhi ng biglang pagbabago sa routine o kaya ay sa kanyang inaasahan. So halimbawa, no, let's get some example. Sa halip na tulog na dapat siya sa takdang oras na yon, gising pa rin siya dahil sa ingay dulot ng family get-together sa bahay. No? So, ang isang batang may sensory issues naman, halimbawa mga autism, like Heidi, ito yung nakikita siya ng maraming ilaw o kaya ay ang ingay na naririnig kapag nasa amusement park or mall. Pwedeng ikilos niya ay kaparehas ng batang nagtatantrum, kagaya ng pagsigaw, pag-iyak, pero pwede rin siyang tumakbo papalayo o mag-withdraw sa paligid. So, matitigil lang ito kapag napagod ng iyong anak o kaya ay inilayo siya sa sitwasyon o paligid na bibigay stress sa kanya. So now mga mamshis, nalaman na natin ang pinagkaiba ng dalawa. Sa susunod kong video, ito naman ang topic natin, ay yung paano natin ma-overcome
o ma-handle ang mga ganitong sitwasyon. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please do subscribe now and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. So, thank you and I hope na nakatulong ako sa impormasyong ito. Bye!